Hello, magandang araw Pilipinas. Okay, today ay siyempre lagi tayong mayroong pasabog, right? Ang mga balitang hindi matatagpuan sa mainstream media. So I feel better today mga palangga. Wala na masyadong hindi na masyadong drip yung aking natural na nose. Natural na ilong, okay? Nabigay sa akin ng aking nibathala. Okay? So, ayan, paki-share, paki-follow nyo ang Maharlika Network sa ating Facebook. Andiyan na lang sa ating link. Huwag kayo pumunta sa ibang mga fake page na gawa-gawa ni Liza, mga palangga, dahil mapapahama kayo doon. So, make sure na kapag nag-follow kayo at nag-subscribe kayo sa aking mga channels ay legit. Yung meron akong live na buhay ang aking alindog. Hmm. Yes, 100%. Well, 99% I'm okay, right? So, bago ang mga eksenang kaganapan, i-promote muna natin si Sendwave App. Dahil si Sendwave App ay nagbibigay ng swerte sa mga OFW. Kaya kung ikaw ay nasa Jamaica, Europa, UK, Germany, Canada, aba, mag-download ka na at don't forget the promo code Maharlika. So you'll get extra $20 credit. Okie doke? Okay, so sure ball na tayo dyan. Ayun. So, mga palangga, our topic for today is what? Liza, may anti-social saltik or anti-social disorder. May mga nurses and doctors ba dito? So, naalala nyo ba ang inyong psychiatric nursing? Okay. Okie dokie. So, That's the way, I like it. Okay, balik natin yung ating drama today. So, mga palangga, siguro naman updated kayo sa mga kaganapan. I-ano lang natin, i-recap natin. Di ba remember nung uh, nag-send off to Vietnam, di ba, si Kuting at si Liza, nakita niyo yung kanyang pagiging anti-social. Okay, alaman natin kung ano yung anti-social. So, kanina, kanina kahapon dyan sa Pilipinas, ay pumunta si Lisa Smuggs, na imbita siya sa Chinese Embassy kung saan nag-celebrate ng New Year. Nakita nyo? Antisocial, actually antisocial siya sa magaganda. Well, mayroon talaga siya mga palangga. Ngayon, ito ang nangyayari kanina dito. Okay. Hindi. Ito pala. Ito, napanood nyo na to, di ba? Wait. Sa SMNI. Grabe yung mukha niya. Kuritot. Ulitin nyo, ah. Di ba? Di ba yung mga nasa umpisa? Why there's media here? Sabi niyang gaga, di ba? Okay, ito pa yung isa. Bago ko siya boljakin. Ito. Ito kay Inday. Teka, ulitin natin si Inday. Ayan din yan, same event yan. Ulitin natin. Tingnan niyo si Hitad. Kunyari naglingon-lingon siya. So ano yun? Di ba nagbigay ng greetings si Inday? Alam mo, galingan ni Inday, pati accent na kukuha niya, yung Chinese accent. So nagbigay siya ng greetings. So gumaganon. Gumanon ngayon si Lisa Smuggs. Wala siyang palakpak, 'di ba? Kunyari naghahanap siya ng makausap, 'di ba? Doon mo makikita talaga na itong si Lisa ay nuknukang may saltik. Okay? Insecure talaga siya, mga palangga. Mamaya abangan niyo yung pasabog natin tungkol sa kay nakipagtsuktsakan si Migaon. Okay, ano ba yung antisocial personality disorder?
Okay, di-define natin kung meron siya nun. Okay? Kung meron si Lisa Smugs nun. Okay? Ang sabi dito, antisocial personality disorder, okay, sabi sa Mayo Clinic, sometimes called sociopath or sociopathy, may saltik, is a mental health condition in which a person consistently shows no regard for right and wrong and ignores the rights and feelings of others. O, di ba? Yan ang ibig sabihin yan. Oh, ignores the rights and feelings of others. People with antisocial or anti-saltic, well, anti or may saltic personality disorder tend to purposely make others angry or upset and manipulate, meron siya nun, or treat others harshly or with cruel indifferences or indifference. They lack remorse. Okay? Sabi dito, or do not regret their behavior. Yan. People with antisocial personality disorder often violate the law. Ayan, violate the law, becoming criminals. Ayan si Lisa Smugs. They may lie, behave violently or impulsively, and have problems with drug and alcohol. So tama, pulboronic and jalak, di ba? They have difficulty consistently meeting responsibilities related to family, work, or school. So ang ibig sabihin mga palangga, itong babaeng 'to based sa behavior na pinapakita niya, eh talagang meron siyang kondisyon. Merong tama siya sa utak na kung saan hindi dapat nakikialam sa ating gobyerno. Okay, sa pagpapatakbo at nakasalala yung 115 millions or so na kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Dahil malala yung kanyang saltik sa utak, 'di ba? Dahil wala siyang pakialam. Okay? Hindi kasi kapag may saltik ka, hindi mo alam yung right and wrong. Kasi nga may saltik ka eh. Wala kang pakialam. You don't care about it. 'Di ba? Wala rin siyang pakialam sa feelings ng iba. Kita mo tinatanong siya ng media, 'di ba? Why is there media here? Gaganon-ganon ang alpot niya. Bakit walang media? Bakit nandoon ang media? Eh 'di ba? Bawat kibot ng kipay niya may media. 'Di ba gusto nila doon? So nakikita mo yung ugali niya, yun talaga ang ugali niya sa likod at sa harap ng camera. Kasi hindi niya nakokontrol. Kapag may saltik ang isang tao, because of what? Ano yung naging factors kung bakit siya may saltik? 'Di ba? Addictus benedictus sa nicotine, sa pulboronic at sa alcohol, sa jalak. At may mga ano pa mga factors niyan. Kung siya ay naapi ng kanyang mga pamilya o kanyang mga kamag-anak at sinabi ko na sa inyo, sa lahat ng mga araneta, siya yung dugyot. Kaya siya ngayon ay vindictive narcissist, another mental disorder yun. Oh, nabanggit na natin yun ng mga nakaraan. So ngayon, walang pakialam si Lisa Smugs kahit sa harap ng ambasador, sa mga kataas-taasang mga tao, kasi hindi siya aware. Kasi nga mayroon siyang antisocial saltik. Okay? So ngayon, wala siyang pakialam kung sisigawan niya si Kuting, 'di ba? Na-jombag niya si Kuting sa eroplano, nandura siya, may mga dinuraan siya sa party. Nagsisigaw siya sa Vietnam. Nagwawala siya ng ganun-ganun na lang. So, ang tendency mina-manipulate niya yung mga taong nakapaligid sa kanya. Wala siyang pakialam kung magsisigaw-sigaw siyang, hinayupak siya, kasi nga meron siyang saltik. At delikado ito, mga kaibigan, mga palangga, dahil nga hawak nila ang pera natin. Hawak nila ang budget, hawak nila ang pera ng taong bayan, kaya naman wala silang pakundangan, wala siyang kahihiyan. Walang puso yung mga ganito, walang budi, itim. At walang remorse, walang pagsisisi. Tignan mo na lang yung sa Lotto, sa PCSO. Wala silang pakialam, 'di ba? Ano ginagawa ngayon? Hindi nag-show up si Robles doon sa nakaraang hearing. Okay? Kasi hindi katulad ng normal na tao, katulad natin, nahihiya tayo, meron tayong, dahil normal tayo, aware tayo na hindi tayo dapat gumawa ng mali sa kapwa natin kasi nakakahiya.
Kasi aware tayo, meron tayong feelings, meron tayong normal feelings bilang tao. Siya wala na siya, 'di ba? Nakita niyo sa harap ng ambassador, doon sa send-off, doon sa Vietnam, at kahit saan, doon na lang sa eroplano. So mga nakikita siya ng yung sinigaw-sigawan niya, yung PSG na nagpatiwakal sa kanyang sarili. Wala siyang pagsisisi. Tignan mo ang kapal ng mukha. Wala siyang pagsisisi dahil nga may saltik. So yung mga taong ganito, mga palangga, ano sabi doon kanina? Sila ay nagva-violate ng batas. Okay? So, nagva-violate, nagiging kriminal. At ito na nga si Lisa Smugs. Ano ba yung ginagawa niya ngayon? Pakikipagsabuatan sa smuggler, sa pulboronic, pagkakamkam ng mga pera ng bayan. So nakapaloob lahat, ang mga manifestations ng isang may saltik kay Lisa Smugs. Okay? Punong-puno siya ng kasinungalingan. Sabi doon kanina, consistent, anong sabi dito sa definition? Ayan, they may lie, behave violently or impulsive. Nasa kanya lahat yan. Mga kasinungalingan na sinasabi na para sila sa pagbangon ng Pilipinas. Pero narinig nyo na I think 1.4 million views na sa TikTok. O, ano ang sinabi niya doon? Wala siyang pakialam, wala siyang puso, hindi siya aware. Sabi niya, binati niya ng happy birthday si Mel Robles. Okay, na general manager ng PCSO, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. She's not aware sa sinasabi niya kasi hindi niya alam yung mali, yung tama at mali. Hindi niya alam na wala siyang delikadesa, insensitive siya na sa mata, sa pandinig ng taong bayan, ay hindi yun tama. Kasi dapat ang isang First Lady Ahas, which is Ahas nga, ang kanyang, ang role niya diyan bilang may ahas ng presidenteng Coutinho, dapat gumawa siya ng mga proyekto na makakatulong sa taong bayan. Pero dahil epekto nga ito ng Addictus Benedictus nila Palangga, okay? Nahihirapan actually hindi siya nahihirapan. This is her normal. 'Di ba? Ito ang normal niya, mga palangga. Normal niya may saltik. O ano yung simptomas? Symptoms of antisocial personality disorder include what? Sabi dito, yan, nabanggit ko na kanina, ignoring right and wrong. Wala siyang pakialam. Telling lies to take advantage others. Remember, nung magkasama kami, during the campaign ni Kuting, ano ang sabi nila nung pinupush nila itong electoral protest? Okay? Ano sinasabi niya sa akin noon? Na si Senator Bongo, ang mga Duterte ang gagamit ng Smartmatic dahil sila yung nasa poder. Posible nga naman. Pero yung pala, based on the signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na nandoon siya pala ang nakipagsabuatan sa Smartmatic. So, eto yung mga simptomas na nakikita mo or manifestation sa kanyang pag-uugali. Ito, using charm or wit to manipulate others for personal gain or pleasure. So nakita nyo nung nasa New York siya, yung pinagyayabang ni Kuting na wala silang ticket, ipinilit niya. Nagpa-acting-acting siya doon. Tapos binigyan sila ng upuan doon sa interview niya kay, sino ba yun? Amoyo? Sa kanya lahat, ano sabi ito? Having a sense of superiority and being extremely opinionated. Andiyan na sa kanya. Siya lang ang tama, siya lang ang magaling. Kaya lahat, kumikis-kis, nagdidila sa kipay niya. Even yung mga abogado, even yung mga kabinete dyan, even yung mga PSG, di ba? Kinidilaan niyo yung kipay ni Lisa Smugs. Namamanipula kayo. Anong kabayaran ng manipulation na ginagawa sa inyo? Di ba? Binubusog kayo sa pera ng bayan. So, ang nagpapatakbo sa atin ngayon, pulboronic, isang may saltik din na si Kuting, at lalo na itong asawa niyang may saltik. Another manifestation, having problems with the law, including criminal behavior. Anong ginagawa niya? Tinatawagan niya ang mga judges. Ginigipit niya, tinatawagan niya mga korte, ginagamit niya ang power para manggipit, katulad ng ginawa sa akin, na ginamit ang resources ng government. Being hostile, aggressive, violent, or threatening to others. O nakita niyo naman, tinitreat ako. May patong ang ulo ko, di ba? Gusto nila akong gurgurin. Violente. Sakay Kuting. Anong ginawa? Di ba sabi ko, nandura, ng jombag, ng bato ng folder, na witness ni
Attorney Glenn Chong, nung sila ay magkasama pa sa electoral protest. Another thing, feeling no guilt about harming others. O yan, paloob na rin nun. Once binato niya si Kuting, ginombag niya ng bonggang-bongga si Kuting sa loob ng eroplano, wala siyang guilt feelings kasi nga may saltik. Another manifestation. Doing dangerous things with no regard for the safety of self-others. O again, yun, wala siyang pakialam. Kahit delikado yung ginagawa niya, national security involved, lahat ng pakikipagsabuatan niya, ayan, doing dangerous things. Ano yung dangerous things na ginagawa niya? Pakikipagsabuatan sa smuggler, business partner niya. Pagtatanggap ng mga payola sa Okada, sa Pogo, sa lahat. These are dangerous things para sa atin mga Pilipino. So anong ibig sabihin yan? Wala nga siyang puso. Kasi nga may saltik. Nabalo, di ba kayo lagi kong sinasabing kuti na ng jalak lahat. Another symptoms, being irresponsible and failing to fulfill work for financial responsibilities. So, let's talk about that. Well, irresponsible. Remember, nung sinabi ko sa inyo na may nagbigay sa kanyang mga Chinese business men, okay, business personalities na umutang siya. Hindi niya na binalik. Yung binigyan siya ng 600 million, ayon sa ating puting ahas, binigyan siya ng 600 million ni Pangilinan doon sa merging naudlot ng merging ng ABS at saka TV5. Kasabwat yung kanyang kapatid na si Martin Araneta. That is being what? Irresponsible. Okay? Actually, so higit sa word na irresponsible, 'di ba? Wala siyang word of honor. Kasi paano ka magkakaroon ng word of honor if may saltik ka? Alright? Ano pa? Lying and dishonesty. Anong ginagawa niya? Pagsisinungaling. 'Di ba? Dishonest dahil nga kinakamkam ang pera natin. Theft, pagnanakaw. Serious violation of rules. Yan yung mga niya. Ano ginagawa niya? Bina-violate niya ang konstitusyon. Dahil kasama siya sa graft and corruption. Siya ang nasa likod ng People's Initiative. Destruction of property. Remember, sinabi ko sa inyo mga palangga, na ang eroplano ng Philippine Airlines, pag isinoli nila, di ba, hiniram lang yan, may warak-warak, may wasak-wasak yung mga upuan, nabavandal. So, hindi natin sure, maaring siya kasi siya yung bumujombag doon eh. Baka pag nagwala siya at naglasing siya, pinagsisipa niya yung mga upuan doon, pinagbabasag niya or something. Kasi eto yung nakikita na ginagawa niya. So, ano dapat niyang kailangan? Dapat siya ma-confine. Dapat siya kulong sa dapat kakulungan niya. So, mga kababayan, sa ginagawa ni Lisa Smugs na pangbababoy, katulad ng PI, ang ending natin dito kung paano nakipagtsuktsakan si Tamba at saka si Sandra Chararat. So again, by the way, mayroong pinost dyan, namigay sila ng pension, okay? Yung social pension. Tapos yung mga matatanda doon, actually nandito yung picture, may nag-send sa akin. Yeah. Magaling na ako, no? Walang din tumutuloy yung sipon ko. A little bit, may konting ubo-ubo ng konti. But anyway, ito. Pukpukita talagang hinayupak. Itong social, niya. Okay. I think, okay, dito yata. Yun, sino ba nag-send sa akin? Ang puting ahas. Okay, ito. Katulad nito. Ayan. Magkano yung cheque na yan? 6,000 pesos. Bida-bida na si Lisa Smugs. So binigyan yung from DSWD, nag-ipal-ipal si Lisa. Tingnan mo yung mga kababayan natin, binigyan ng 6,000 pesos sa social pension. Ngayon, nakikita mo kung gaano palalaki nila yung cheque, ang laki-laki. Pero ang bilyon na pinapanalo ni Robles, ni Lisa, ni Taning, ng mga hinayupak na yan, hanggang ngayon, hindi pa rin ipakita ni Tulfo at ni Coco Pimentel kung sino yung mga nanalo. Wala pa rin. Okay? Wala pa rin malinaw kung sinong mga kamag-anak ni Robles ang nananalo. Pero itong mga elderly natin, talagang sinasampal sa kanila, ito parang 6,000 pesos. Bida-bidahan na sila. 6,000 pesos. Diba? Kung
ipo-post ko pala lahat ng mga binibigay ko dito, siguro ang katumbas ko mga 50 na president, ay 50 na first lady na, well, hindi ahas. 6,000 pesos. So anyway, ngayon mga palangga, ang ang ginagawa ni Lisa Smugs dito, dun sa kay Inday Sara, sobrang insecure talaga siya. Insecure, may saltik, kaya nga hindi dapat sila tumagal diyan. Imagine mo, affected siya kay Inday. Pero si Inday cool na cool. 'Di ba kasi si Sara Duterte, nasa normal mind siya. Si Lisa, nakita niyo naman, pinakita ko yung video. Nag-send ng message si Inday Sara, pinakita sa si Inday Sara sa screen na nagpapalakpak ang ambassador ng China, ang mga bisita. Si Gado nandoon yung nagdidila ng kipay niya. Yan. Yan ay inappoint niya dyan para sa labanan daw ang kagutuman. Wala din rin nagpalakpak. Oh, kiss ass din yan kay Lisa. So, wala siyang reaction na ganon-ganon siya. So, hindi yan normal. May nurse ba dito? May doctor ba dito? You know what I am talking about. Right? Alam niyong ibig sabihin nun. Yeah, $100 lang yan. Kuryente lang sa aircon, 6,000. Yeah. So, nakita ninyo na meron tayong defective, incompetent na government right now. Sa kabila ng expose, well, ang expose ko na confirm lang ni Pangulong Duterte, galing naman, the information galing naman sa mga paligid-ligid yon. Diba? Paano ko naman malalaman kung walang puting ahas? So, yung mga tao nasa paligid ni Lisa Smugs, nang nakikinabang, kahit nakikita nila na may saltik si Lisa, wala din silang pakialam kasi nakikinabang sila. Kung makita nyo yung video, nagtatatakbo siya, let's go, ganun-ganun siya. Para siyang, kangkarot na alpot. Diba? Si Lisa Smugs, Lorna Guevara, thank you. So, mga kababayan, talagang, kawawa ang taong bayan. Kawawa talaga. Imagine nyo, dun sa nag-message sa akin, patungkol dito sa kick-off rally nung January 28, hindi ko makita yung mahaba kasi yung message na naka-itemize. Pero ang natatandaan ko lang kasi, ang bangag din ako sa sipon kagabi. Di ba, may sipon-sipon ako. Bangag din ako. So, hindi ko na-save. Sa dami ng messages ko, hindi ko na-save palangga. So, sa kick-off rally, magkano, ayon sa ating source, na puting ahas din, ilan ang binayad nila dito sa mga celebrity na nag-perform? Celebrity, wala pa yung celebrity, yung expenses lang. Okay, doon sa na yon, sa event na yon. Like, more or less, 20 million. Imagine nyo, 20 million more or less. Okay? 20 million pesos ang ginasusun sa kick-off rally. Kaninong kagagawan yun? Kay Lisa Ahas Mags, kay PCO, kay PCSO, kay Mel Robles, para ipakita sa taong bayan, di ba, na malakas pa si Kuting. So again, they don't care. Kasi nga may saltik, may mga disorder sila. Sociopath nga eh. May saltik nga eh. Wala silang pakialam kahit lustayin nila ang pera ng bayan. Wala pa yung, wala pa yung mga talent na mga nag-perform. See that? Ang live viewers ni Kuting nun is only 9.5 viewers. Nung nakarang araw, we have 14,000 views, live viewers. Hindi na kailangan gumastos ni Maharlika ng 20 million for that production para lang magkaroon ng 9.5 million views. Ay, not sorry. 9.5 thousand pala. Then, yung kay Pangulong Duterte, di ba magkasabay yun? Like 15 yata, 15,000, mataas pa rin. Hindi naman sila gumastos ng 20,000. So, ang ibig sabihin mga palangga, ang punot dulo ng problema talaga ng Pilipinas, paulit-ulit kong sinasabi, itong may saltik na si Lisa. Binasa ko kung ano yung meron sa disorder na ito at nakapaloob lahat sakop niya. Di ba? Walang remorse, walang pakialam. Kasi nga hindi niya alam ang tama at mali. Ang alam lang nila, imanipula ang tao. Ang alam nila, kamkamin ang pera ng bayan. Nakita nyo? At itong PI na ito, mga palangga, People's Initiative na ito, o Politicians Initiative, ang nasa likod dito, si Lisa. Okay? Ulit-ulitin ko. May nag-send sa atin na picture, actually, ito. Okay. All photos. Okay? Ito, mainit-init pa. Itong si Noel, okay?
Noel Oñate na supposedly doon sa hearing, unang hearing with Amy Marcos, dapat na-contempt na yung hinayupak na yun eh. Dahil nagsinungaling na siya eh. Na sinasabi niya walang kinalaman si Romualdez doon sa pag-push nila ng People's Initiative na ito. Pero kalaunan ay pinakitaan sila ni Amy Marcos ng picture na kasama nga nila noong January 8 nung pinaplano nila na i-push ang People's Initiative na ito, nakasama si Romualdez at si Zaldico. So may nagsend sa atin na picture ito, nakasama pala itong si Noel Oñate noong state visit ni Kuting sa New York. O, nakita nyo mga palangga? O, ayan siya. Galing sa private account niya. O, New York Stock Exchange. Ayan si Oñate, o, ayan, nakita nyo? Ito. Ito ba yan? O, basta ayan siya. Ito to, ayan. Ayan siya, di ba? O, ayan. Okay, tama ba? Okay, yung itsura niya. Okay. So, ano nakalagay dyan? Ayan, no? Okay. Noel Oñate, Attorney Mike Toledo, Ambassador Joey Antonio, Central Bank Governor Philip Medalla, Information and DICT Ivan Uy, ayan, kasabwat ni Lisa sa pagmaniobra ng smart ng eleksyon. Economic Secretary Noel, RT Balisacan and Noel Oñate at New York Stock Exchange. PBBM's investment delegation in New York. So, sa makatuwid, kasi hindi natin siya kilala eh. Nakilala lang natin siya during the hearing na nakipagsabwatan pala siya kay Tambaluslos. So, ibig sabihin, lingid sa kaalaman ng Pilipino, itong taong ito ay kasakasama na ni Kuting. Katulad ng pagsama ni Kuting kay Mark Anthony Sayarot, yan natin. Doon sa New York din ito kasama niya. Okay, remember this? Okay. Katulad niyan, mga palangga, ayan, kasama niya sa New York, yung polboronic na yan. Okay, pakita natin. Dito sa kabila. Ayan. So, nakita nyo. So, sa makatuwid, mga palanggingging, tanggalin na natin para alindog ko naman. Sa makatuwid, lingid sa kalaman ng taong bayan, ang mga nasa likod ni Kuting at ni Lisa Smugs ay mga sindikato, smuggler, mandorobo sa taong bayan. Imagine nyo, yung ngayon pinakita ko si Sayarot, nasa kote yan, na nahulihan ng pulburon. 2 tonelada na intercept ng Australian government. Okay? At nahuli sa Pilipinas na may pagawaan ng pulburon. Non-bailable pero pinatakas o pinakawalan dahil kaibigan ni Lisa Smugs at laging kasama ni Kuting sa likod. So it's the same thing dito kay Noel Oñate na ito. O nasa sa ito, November 24, 2022. O kasama naman niya sino to, si Andro Tan at saka si Greggy Araneta. Okay, see that? Ayan. O, ayan ang message. O, November 24. So, ibig sabihin mga palangga, lingid sa kalaman ng taong bayan, ito, June 15, last year. Kasama na naman uli. Yung pinakita ko ng unang picture, that was 2022. Okay, balikan natin ng 2022 sa New York Stock Exchange. See that? October 10, 2022. Then, ito, July 15, kasama na si Kuting. Yung Noel Oñate na supposedly na contempt yan doon. Okay. Ano sabi dito? Ayan, tignan nyo, si Kuting. Ayan. Okay? Ano sabi dito? President, sabi, post niya to ni Oñate. President Ferdinand Marcos Jr., Noel Oñate, and Ambassador Joey Antonio, official visit sa Washington, D.C. Bakit siya kasama sa mga official visit? Sino siya? Ano ang role niya kay Lisa at kay Kuting? So nakita nyo na kasabwat talaga ito. Pinlano na nila. Nababuyin kayo. Babuyin tayong lahat. June 30. Okay. 1 year ago. Ano sabi niya dito? Sharon Tante, si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. This was inauguration. Nandoon din pala siya sa inauguration. Imagine mo, nasa inauguration, nandoon siya. Ayan, throwback na pala to. Ayan siya. So since day 1 pa lang, ni Kuting, ay kasabwat na nila to. Tapos magtataka ka, tapos sasabihin, magsisinungaling siya dun sa Kongreso, sa Senado. Another post niya, September 19, 2023 with Greggy Araneta. Sino ba si Greggy? Asawa ni Irene.
Oh, magka-connect-connect. So, December 2023, kasama naman niya yung si, Chu Laurel na inappoint ni Kuting and si Inigo Zubel. See you connect the dots, mga palangga? Oh. So, anong ibig sabihin nito mga kababayan natin? Alright? Again, pakita ko kasama si Kuting, ha? Ayan siya. So, ang ibig sabihin, kahit ano pang paikot-ikot-ikot nila dyan sa Senate, sa Congress, na gustong walain ni Oñate, okay, ni Noel Oñate sa picture, si Tambaluslos at si Zaldico, magkakasabwat sila, na nagbayad sa mga kongresista ng 20 million each para linlangin ang mga tao sa buong Pilipinas para pwersahin na pumirma dito sa PIPI, ng jutang din ng PI na to. Day one pa lang, kasabwat na ni Lisa at ni Kuting si Oñate, sila yung utak para baguhin ang konstitusyon natin, lapastanganin ang konstitusyon na labag sa taong bayan. At even the Senate, gusto nilang i-abolish kasi gusto nila sila lang ang magdedesisyon. Remember, sabi ng buwaka ng inang Tambaloslos, ano sabi niya? Pakialam niyo sa PI, magtrabaho kayo, di ba? Yun parang yun ang statement niya. Huwag yung pakialam yung PI, kita mo yung pagkababoy ng hayop na yon. Na parang walang pakialam ang Senate, walang pakialam ang taong bayan, so sila-sila na lang. Kasi nga, planado na mga kababayan. Okay? Pinlano na nila ahead of time kung paano baguhin ang sapilitan, baguhin ang konstitusyon nang naaayon sa gusto nila kasi they want, 'di ba sabi ko sa inyo, 2022 pa lang, bago pa lumabas itong mga confirmation, bago pa kayo, after, doon minumura nyo nga ako, di ba? Hindi kayo naniniwala sa akin. And it's okay, now gising na kayo. Ano ang sabi ko sa inyo noon? Si Liza ay what? Plano niyang iupo si Tambaloslos sa 2028. Tapos si Sandro, by hook or by crook, kung anong gagawin nila para ma-stay sila in power. So hindi nyo pa ba nakikita? Diba? Nagkaiba man ang kanilang way of yung plano nila, and now this is the People's Initiative. So nakaprograma na sila. So day one pa lang, ang layunin ng mga narco-pulboronic, na katulad ni Kuting at ni Lisa, it's not for the people. Kung paano makamkam, kasi wala nga silang wala nga silang pakialam sa inyo, sa ating lahat. 'Di ba? At maluloka kayo, mga kababayan. Bakit kayo maluloka? Okay? Napag-alaman natin. Actually, 3 kinonfirm ko 'to bago natin ilalabas. 3 tao, ang isang impormante natin sa Congress. Okay? Yung isa sa Malacanang, yung isa sa Senado. Okay? Kasi ayokong basta-basta ilalabas 'to ng ng hindi ako sure. So kailangan nating ibanggain yung mga statement ng mga puting ahas kasi baka mamaya makuryente tayo ng bonggang-bongga. So napag-alaman natin, 'di ba, sa hearing sa Davao, naglabasan ang mga testigo doon, mga barangay captain, at nabanggit doon mga palangga yung mga pinush, 'di ba, na papirmahan nga itong initiative, People's Initiative na to, or Politicians Initiative, whatever BS Initiative. Meron doon na nagsalita na ang nasa likod ay si Migaon. Migaon Nograles. You know that? Si Migaon. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng Migaon. Lingid sa kaalaman ng taong bayan ayon sa ating mga puting ahas. Kaya pala, malaki ang binibigay din kay Migaon. Kasi chinuchuk-chak siya ni Tambaloslos. Ayan, ngayon alam na ng asawa mo. Okay? Chinuchuk-chak siya ni Tambaloslos at ni Sandra Chararat. Ni Charis. Can you believe that, mga palangga? Ngayon, anong ibig sabihin nito? Kaya pala, malakas ang loob. Okay? Dali. Ito. Kaya pala napakatapang at malakas ang loob nitong ni Migaon. Okay? Alright. Ni Migaon Nograles. Okay? Ay tinutsurba siya. Tinutuhog siya ni Sandra Chararat. AC/DC yan pwedeng kipay, pwedeng hotdog. Kasi
Hindi nilalandi, chinochok-chak nga eh. Chinotsorba siya ni Tamba at ni Sandra. Kaya naman pala ang kipay niya laging busog. Hindi lang yun. Ginagamit niya ang kanyang kabigaan para makakamkam ng pera ng bayan. Kaya 'di ba kung ganun-ganun na lang ang panggigipit nila sa SMNI, feeling nila powerful siya, feeling nito ni Migaon ay napaka-powerful niya. Ang pagtatraydor niya, 'di ba, sa mga Duterte. So yung pala, chinochok-chak-chene siya sa lingid sa kalaman ng asawa ni Tamba. Imagine yun, nagtutuhugan ng mga buwaka ng ina. Ngayon, sabi ko nga, wala tayong pakialam kung magtsuktsakan sila, mag-orgy sila, wala tayong pakialam doon. Pero nakasalalay dito ang pera ng bayan. Alam mo kung bakit? Kasi may pagkakataon pa na palangga na si Migaon ay nagparinig doon sa Kongreso. Okay na? May sa isang dinner, nandoon si Tamba, kasi nga speaker eh. Ano sabi, naghanap ako ng boyfriend. Nagbiga-biga siya doon. So, siyempre, si Tamba mahilig sa laman na panis. Okay? So, ngayon, nung narinig ni Tamba na gusto ni Migaon magpa-tsuktsak-tsenes, ayun, naganap ang mga eksena. At sharing pa yung magtiyuhin. Si Sandra Chararat. You know that? Kita mga kahiyupan nito mga hayop na to. Diba ako na nag-expose sa inyo na bumibili ng mga kababaihan si Sandra Chararat diyan sa Kongreso nung December. Diba? Inano ko sa inyo. Pero ngayon, malinaw na itong si Migaon, kaya nga siya binansagan na Migaon eh. Hindi lang hotdog na cocktail yung tsumutsok-tsak sa kanya. Si Sandra Chararat, cocktail yun eh, di ba? Cocktail. Yung isa naman, yung alam mo yun, parang tando-tando, yung hindi, di ba pag ganyan ka-joba, who are representatives, tama yun, sabi ni Mariah. Ngayon, nagparinig-rinig siya during that dinner, kaya tinambakan siya ng bonggang-bonggang budget. Kahit anong hilingin ni Migaon ay binibigay ni Tamba o Yeda, alam mo na. Ganun po nila binababoy ang pera ng bayan. Wala akong pakialam kung magbaboyan sila, magtsuktsakan sila. Pero ang pakialam natin dito, pakalangga, ginagamit ni Migaon ang kanyang kipay labum, magpapatuslok, okay, magpapatsuktsak sa cocktail hotdog. Okay? Sino cocktail? Si Sandra. Yung isa, tando-tando. Ano ba sa Tagalog ang tando-tando? Alam mo yun, basta yung maliit ba, yung ganun. Na hindi na jumajayo. You know what I mean? So, at madalas silang what? Baka nagtitrisam pa. Hindi nakarating sa akin kung nagtitrisam sila eh. Okay? Pero yun ang mag-isip kayo yung parang kuhol. Di ba pag majoba naiipit? Sorry doon sa mga naiipit yung mo, pototoy mo, parang naging kasing liit na lang ng what? Jutay. Sabi ni Danica, kasi lait na lang ng mais. Di ba? So, ito po ang ginagawa ni Migaon. Si Migaon, kaya naman, mga taga Davao, alam nyo na. Pinangakuan doon, may mga nagsalita doon na mga kababayan natin sa Davao na pinapipirma silang magpamilya, pinangakuan sila 10,000 each, di ba? 10,000 each daw. Panglilin lang ni Migaon. So, ibig sabihin nito, malakas ang loob ni Migaon manglinlang sa mga Davaoenyo kasi isang ayot, ayot ba yun? Iyot pala. Kalimutan ko na. Ayod pala, Ilonggo ang iniisip ko. Isa lang kaayod niya, pera na. Pera galing sa kaban ng bayan. Kailangan nyong malaman, dito sa Maharlika Channel, mga balitang hindi nyo maririnig sa mainstream media. Actually, nakikinig ako ng hearing kagabi sa Davao, nakatulugan ko lang. But I'm so happy wala ning sipon-sipon ko, di ba? Kasi talagang talagang nagsinghot ako palangga, nagsinghot ako ng bawang. Ganun lang ang gamot ko. Hindi ako dependent, hindi ako pulboronic dependent. Talagang nagbawang ako, sabi ko kailangan lumakas ako para maano ko yung mga buwaka ng ina, di ba?
So bawang, luya, tanan, yung mga lahat, gulay-gulay, nag-inom ako ng vitamin C, nilaklak ko lahat. Juice, lahat. So talagang ngayon, ang ganda ng pakiramdam ko ng bonggang-bongga. So kaya ngayon, ang ano natin, ang topic natin, tsuktsakan. Kasi dapat may energy ako, di ba? Kasi sa tunay na buhay, kailangan mo may energy ka. Pero hindi ka papatuhog ng sa magtiyuhin. At ang kapalit ay kaba ng bayan, pera ng bayan. Sino ang punot dulo ng lahat ng ito? Ang pamilyang Polboronic. Torjakan, sabi ni Ramram. Imagine mo, bubuka ka lang si Migaon, ibibigay na sa kanya ang pera ng bayan. See that? At ngayon, nasa Amerika daw, nabasa ko, nasa New Jersey daw siya. So lumalabas siya sa picture, nung nag-speech si Pulong Duterte, 'di ba, doon sa Davao Rally, na sinasabi niya ito nga si Migaon, tapos ang drama ni Migaon, nasa Jersey daw siya, nasa New Jersey, kasi kasama niya yung kapatid niya, family niya, da. Di mo yung kadyutahan niya? Parang lumalabas sa picture. Pinlano nila ang PI na ito nung nandito pa siya nandiyan pa siya sa sa Pilipinas. So kahit anong, well, you know what? Kahit ano pang pagtatakip nila, kaya nga ikaw, Senator Amy, itong si Oñate, kinontempt nyo na dapat yan, ikinulong nyo na, anong ginagawa ng ombudsman? Bakit walang kinakasuhan? Paulit-ulit na lang tayo na si Tambaluslos nagbigay ng 20 million bawat isa, maliban pa kay Migaon, may kasamang Chukchak Chenes. So kakalimutan na lang yung mga mainstream media, walang pakialam. Dapat yung ganito may kaparusahan na. Dapat umaaksyon na ang ombudsman. Dapat gumagawa na ang mga ahensya na pwede silang parusahan. So like after a week, 2 weeks, 3 weeks, kakalimutan na lang natin yung issue na to, then move on tayo sa next issue. Katulad ng ginagawa ni Liza Ahas Araneta sa PCSO, katulad ng ginagawa ni Tulfo at ni Pimentel na nagtapang-tapangan, na kesyo, anong sabi ni Tulfo, pananagutin, na papaimbestigahan niya, gagamit daw siya ng forensic expert, kung kailangan paimbestigahan kung sino ito, mga nanalo na ito ng loto. Ano nangyari? Tumiklop ang pototoy ni Tulfo na maliit din kasi laki ng stick ng barbecue. No, maliit. Yung pang-kikiam, parang ganun. So umurong bakit? The question is, nasungal-ngalan na ba ang pototoy ni Tulfo at ni Coco Pimentel? Dahil galing din sa ating puting ngas ng bilyong piso. So again, mga kababayan, kawawa ang Pilipino. Kawawa tayong lahat dito. Marami ako na-receive na message, Miss Marlica, I'm 72 years old, nawawalan ako ng pag-asa. Kawawa naman yung mga apo ko. Miss Marlica, nakakapagod yung laban mo, but we're here, ganyan. Sa tingin niyo, hindi ako napapagod? Napapagod ako. Pero the moment na tumigil ako, magdidiwang sila. Kasi yun ang gusto nila, i-silence tayo. Katulad ng pag-silence sila sa ating dalawang Facebook account. Diba? So kung titigil ako dito, magwawagi sila, win-win sila palangga. Dapat taong bayan ang mag-win-win. Na-confirm na ni Pangulong Duterte yung pagiging Polboronic no Kuting. Ako hindi ko na kailangan i-confirm sa inyo na may saltik si Liza Smugs. Sa kapapasok lang, thank you for 10,000 live viewers right now, mga palangga. Uy, by the way, 200,000 na pala tayo sa ating YouTube channel, sa Boljak TV. Thank you so much. Hindi ko na malayan ng 200,000 na tayo. Keep going, mga palangga. So anyway, nakikita nyo naman na si Lisang may saltik. Hindi mo kailangan maging expert. Basahin nyo yung anti-social disorder. Then, you decide yourself kung ito ba ay nakapaloob lahat kay Lisa. Which is binasa ko, yung kapapasok lang, panoorin nyo na lang. Diba? Ay, 200 na daw, sabi ni Pink Rose. Oh yeah? Thank you. Solid Marlican ako, thank you. Bega Warp, thank you. So, mga Pilipino, by the way, by the way, may nag-send sa akin, I think nandito, yung mga TikToker na bata. Nag-comment nga ako, ipakita ko lang sa inyo. Yung batang ito, meron siyang 800,000 followers sa TikTok. 'Di ba? Inulat ko sa inyo 2 days ago. Anong sabi ko sa inyo? Nababayaran nila, okay, ang dami kong by the way, nababayaran nila ang mga TikTokers. Ito, kaka-text ko lang. Nag-comment nga ako eh. Okay, ano sabi ni Totoy? Pakinggan natin pakinggan ko sa inyo.
So, may share lang po ako sa inyo tungkol kay House Speaker Martin Romualdez. Dahil sobrang the best at bilib po ako sa kanya. Dahil sa kabila ng pambabatikos Nagbabasa. at pambabastos ng mga tao sa kanya, ay sinuklian niya pa rin po ito ng pagmamahal at pagtulong sa mamamayang Pilipino. At sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong servisyong per program dahil ito ay nakatulong po talaga sa mga mahihirap nating kababayan dito sa Pilipinas. So ayun guys, may ipapakita lang ako maikling video na Okay. Hindi na. Ang nag-send para sa akin si Carl Reyes Valiega. Carl, thank you. So ngayon mga palaga, sinabi ko, sandali sinabi ko no sa inyo 2 days ago, I think. So ngayon, tumpak na naman ang lola ninyo. Okay, nag-comment ako sa batang yan. Ito comment ko. Sa TikTok, follow nyo nga si Maharlika sa TikTok. O sabi ko, Totoy, magkano binayad sa'yo kapalit ng kinabukasan mo? Pinaghirapan, balabo mata, pinaghirapan ng magulang mo, taxpayers money, ang tinanggap mong suhol, maawa ka sa future mo, Totoy. See, itong batang ito, hindi natin siya pangalanan, yung batang ito, ang content na hindi politika. Mga pa-cute-cute. Tapos all of a sudden, magsasalita na magaling si Romualdez. See that? Lahat ng sinasabi ko dito palangga sa inyo ay pawang katotohanan na hindi nyo maririnig sa mainstream media. Oh, by the way, another by the way, hilig ko sa by the way. Gusto nyo makita? Follow nyo ako sa TikTok. Kasi doon ko ipopost yung mga kalaswaan nila. 2022 or first quarter of 2023, I think. Ang sinabi ko na si Emerald Bukangkang ng PCO, di ba kasama sila sa mga visit? Lingid sa kaalaman ninyo mga kababayan, ginagastos nila yung pera para sa kanilang pagiging bangag, kapukpukan, lahat migaon. O ito, pakita ko sa inyo. Ito follow nyo. Ayan ayan ako Maharlika Official. Okay, 24.7. Ayan ang aking legit. Nakita nyo yan? Dahan-dahan lang. Puntahan nyo yan para makita nyo ng buo. Doon kayo play nyo video yon. Si Buang Kang, yung video na pinakita ko sa inyo, pinangako ko yun sa inyo last isang taon na mahigit. Diyan ko pinost, panoorin ninyo. Diyan sa video na yan, hindi natin pwedeng i-play dito. Alam nyo na ang ibig sabihin nun. Pumunta na lang kayo doon para mapanood ninyo. Hanapan nyo yung Maharlika Official. Sa video na ito, sumasayaw-sayaw siya na naka-bikini, naka-biga-biga. Nag-ikot-ikot siyang ganyan-ganyan, naglandi-landi siyang ganyan-ganyan. Ang kipay niya, mga ganun-ganon. Okay? So, ulitin ko sa inyo, wala akong pakialam kahit magtuslukan sila. Kahit magtsuktsakan sila, blur, kahit up to sawa hanggang mamaga ang kipay nila, wala tayong pakialam. Pero ito, sinasama ni Kuting sa kanyang mga state visit. Tapos, ginagastos ang pera ninyo, pagkain, lahat, pagkabangag, yate, nasa yacht sila Panoorin nyo Nasa yacht sila mga palangga. So, eto na yung bunga ng pagkakaroon natin ng pulboronic na presidente at may saltik na smuggler na asawa. Nakita nyo? Yung doon nakabukangkang tignan no. Meron doon si Jabba the smuggler nandoon din. Okay? So dito natin makikita mga kababayan na walang pagmamahal. Sabi ko nga maitim ang puso nila. They don't care about us, about you especially. Sabi ko nga pag-upo pa lang si Dark Choco 1 billion ang bahay sa Forbes Park. Si Paul Soriano kahit wala na, Amerikano. Oh, by the way, may nag-send din sa akin. By the way. Favorite word natin yung today, by the way. Okay? Ito. Para lang, kahit na wala na siya wala na siya sa, ito ba yan? Okay, ito. Ito, sa Amerika ba pinanganak si... Ito. So, kahit na wala na si Paul Soriano, considering na laking Amerika ito. Sa Amerika ba pinanganak? Okay. Di ba si Paul Soriano, sinabi ko sa inyo na sa Amerika ipinanganak. Inappoint ni Kuting at ni Lisa. Yan ay paglabag sa batas. Pero walang ginagawa o walang ginawa ang gobyerno natin hanggang sa tuluyang inalis na dahil maraming kontrobersyang involvan. So ngayon, sinabi ko sa inyo na si Paul Soriano ay isang Amerikano. O ito ngayon may nag-send sa akin. Thank you pala sa nag-send. Sorry, hindi ko nakuha yung name mo. Babatiin na lang kita sa susunod. Ito.
considering na laking Amerika ito. Sa Amerika ba pinanganak si Direk? Yes, Sa sa Mm. Amerika po. Sa Amerika. Okay, ulitin natin. Laking Amerika ito. Sa Amerika ba pinanganak si Direk? Yes, sa Amerika po. Sa Amerika pinanganak. Okay. Laking Amerika. So, hindi ko na kailangan pang makuha ang passport ni Soriano para sabihin sa inyo na siya ay Amerikano. Question ko, mga kababayan, mga abogadong magagaling, mga nagagaling-galingan at totoong magaling. Tama ba na mag-appoint si Kuting, si Lisa ng isang taong ipinanganak sa Amerika? Diba? So, totoo ang sinasabi ko dito. Kasi nga ipinagmalaki ni Paul Soriano yung kanyang blue passport. Pwede mag-appoint si Kuting ng naturalized, katulad ko. But I have to renounce my citizenship. O you, dito. Diba? Kaya ngayon yung bintang nila sa akin, diba? Mapa-appoint ako ng ambassador. Doon sa mga syunga, hanggang ngayon na mga syunga, hindi po pwedeng i-appoint ang isang Amerikano, whether natural born or naturalized. Before ka ma-appoint, you have to renounce your citizenship. Kung saan ka mang lugar, nasa Europa ka man, nasa Japan ka man. Dapat 100% Pilipino ka. And, hindi ko lang alam ang, yung hindi ko na-review yung sa natural born, ha? Kasi si Paul Soriano is natural born. Diba? Hindi siya nag-acquire ng Filipino citizenship. So, by the way, na-addict na ako sa by the way. So, bawal ang ginawa ni Kuting. So, nakita nyo, pag upo pa lang, ito ang, kasi si Paul Soriano ang isa sa pinakauna kong mga, ginogsak. Si Dark Choco na bumili ng bahay, Philippine Ports Authority, 4, si Jay Santiago, si Kuting sa agriculture, yung pakipagsabuatan kay Michael Ma, si Bienvenido Rubio sa Bureau of Customs, si Altenco, halos kabisado ko na lahat ng magnanakaw. 'Di ba? Si Acuzar sa housing. Ngayon, ang dami nila. I hope kayang accommodate ng utak ko sa sobrang dami ng in-expose natin dito at nagiging totoo at nagiging balitaan ang pinaka-confirmation mismo ang Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Duterte. Ngayon, ang issue naman natin dito nga sa ICC. Ulitin ko, vlog natin kagabi, nakapasok na sila at gusto pang himasukan ang ating soberenya at nakipag-meeting ang Malacanang para what? Makialam sa atin. Para idamay si Inday, idamay si Pangulong Duterte. So, kaluoy man ka mo mga palangga. Sino si Michael Ma? Ka-business partner ni Lisa sa smuggler. Siguro yung mga nagtatanong, ngayon lang po kayo nakapasok dito. Panoorin, pag may time po kayo, panoorin yung mga video ko, mga expose, no? Grabe yun. Mel, thank you. Hindi ka naman si Milyonaryo, no? Mel 77. Ngayon, mga kababayan. Okay? Traidor talaga si Kuting, sabi ni Ana. Pulburon video is the easiest way to kick out Nick E. Sabi ko nga palang, hindi ako ang maglalabas yan. So, babalik tayo dito kay Migaon na nagpapachok-chak challenge. Yun lang ba ang title natin, si Migaon? Okay? Chinuchurva. So, imagine nyo kayong mga working class citizen, kayong mga OFW, even anong man ang status nyo sa buhay, kahit jobless kayo sa Pilipinas, babayad din kayo ng tax, part kayo ng gobyerno. Ang pera ninyo ay napupunta sa bawat bikangkang ni Migaon ay nadadagdagan siya ng milyon-milyon budget para magkupyur, magsuot ng mga materya, mga bonggang-bonggang mga perlas, mga ginto na galing sa kaban ng bayan. Mga damit nila, sabi ko nga, bawat sinulid na sinusuot nila galing sa pera ng bayan. Binababoy na tayo, mga palangga. Sobra na ang pagbababoy. So, sabi ni Kirk, humility, lahat ng Pilipino, lahat, walang kitambay ka, nagbabayad ka ng buwis. Diba? Lahat ng buwis ng binibili mo, kasama ka dito. Binababoy kayo ng isang narco president. At narsi, ayan, narsisang ahas. Ang dami niyang tawag, narsisa, pulboronic, may saltik, lahat na, all in one. Diba? All in one, nasa kanya lahat. 120 million na ba tayo, palangga? Sabi ni Kenneth Kenneth TV, 120 million na ang tao sa Pinas at nagbabayad din ng tax yan, 5K na buwis. Ayan. Hindi ko alam ang statistics ngayon eh. Kung 120, di bonggang-bongga, di ba? Si Tamba, narcissist. Yun
yun nga, may mga saltik nga sila. Kasi ang pakiramdam nila Palangga, pagmamay-ari na nila ang Pilipinas, hawak na nila yung kaba ng bayan. So ganito tayo linlangin. Actually, nung isang vlog ko, sabi ko, gusto ko isang buong Pilipinas. Wala ako, papayag na lang din ako kung may isa sa katuparan na ang Mindanao ay magiging isang bansa. Kung makasatuparan nun, may lupa kami dyan sa Mindanao. Baka hindi nyo nalalaman. So hindi na ako kailangang magpaampon sa inyo. May lupa kami ng enough para magtanim ako ng ano doon, ng kamote pag nag-retire ako sa Davao. Gawin nyo na. 'Di ba? Kung ganito lang naman. So magsasang-ayon na ako. But again, it's so sad na pinamumunuan tayo ng pulburon. Pinamumunuan tayo ng migaon. Okay? Sabi ni CLS, Marley, sabi nila ako nga baliw dahil nakikinig ako sa'yo. Mas baliw sila kasi alam nilang nakikinig ka Palangga, di ba? Ganun lang yun. Ignore them. Okay? Begawar, thank you. Ignore them, mga Palangga. Kung buwang tayo dito, hindi tayo aabot sa 10,000 live viewers, okay? Siguro meron tayo 5, 10, 100, 200 kung buwang tayo dito. But we're not. So, ngayon, alam nyo na si Migaon ay nagpapatsuk-tsak chenes kay Tamba at kay Sandra Chararat. Dalawa, di ba? Siguro, kay Chararat, ibang milyon din yon. Kay Tamba, iba din. So, talagang tinutuhog niya. Ay, hindi, nagpapatuhog siya sa ngalan ng salapi. Kaya wala na. Kung hindi kayo kikilos, kung hindi kayo get up, speak up, and pick them up, then, baka magluray-luray ng dila ko dito mga Palangga, hindi pa rin kayo kumikilos. Diba? Kayong mga bruskong mga men in uniform. Kayong mga may kakayahan to speak up. Andiyan na ang Pangulong Duterte nag-speak up na. What are you waiting for? Na lalong malubog tayo sa kahirapan? Again, I'm not gonna stop here. Hanggat may boses ako, hanggat may bunganga ako, hanggang may dugong na nananalaytay sa akin, wala pong kayang magpatigil sa akin over my dead body. Dahil kasama ko kayo. Again, this is your Fair Lady Maharlika. I'm glad I'm better. Thank you. Thank you Palangga. Labanan natin mga inayupak.